What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 196. Sa chapter na ito ay iikot ang kwento tungkol kay Maki Zenin at kay Mio Rokujoshi at kung paano niya matuturuan itong si Maki na makareach ng further heights at kung paano niya maimamaximize ang kanyang capacities. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa latest chapters ng Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated sa recent or latest timeline ng Jujutsu Kaisen. Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na Jujutsu Kaisen Chapter 195 ay na-i-explain kung paano nakarating ng Sakurajima Colony itong si Daido Hagane at si Mio Rokujoshi. Matapos yon ay nakita nating magkakaharap na ang 5 players sa loob ng Sakurajima Colony na si Daido Hagane, si Mio Rokujoshi, si Maki Zenin, si Kamo no Ritoshi at ang Cursed Spirit Naoya. In that previous chapter din ay nakita nating ipinagamit ni Maki ang My Sword dito kay Daido at na-display naman ni Daido ang kanyang napakalakas na atake na humati sa katawan ng Cursed Spirit Naoya at naging dahilan kung bakit biglang naguluhan ang isip nitong si Maki at nagdoubt ng kanyang kakayahan. In this previous chapter din ay naipakita sa isang panel ang Undead Toji na naging dahilan kung bakit na-hype ang napakadaming Jujutsu Kaisen fans. Then proceeding naman sa chapter 196 ng Jujutsu Kaisen, which is the present chapter at hand, makikita natin sa very first page na nakadisplay itong si Mio Rokujoshi na nasa loob ng kanyang doyo. Ang doyo ay ang rope o ang ring ng sumo wrestling match na na-generate daw nitong si Mio Rokujoshi sa pamamagitan ng paglalatag niya ng kanyang domain. Na-explain sa panel na ito na ang domain daw nitong si Mio Rokujoshi ay isang klase ng ancient type na domain tulad na lamang ng domain nitong si Higuruma na hindi isang sure kill hit type kundi isang type ng domain na nagbibigay ng rules or regulations na dapat sundin ng mga kalaban na makakapasok sa loob ng barrier na magbibigay ng favor ng laban para sa sorcerer na naglatag ng domain. At para naman sa case ng domain nitong si Mio Rokujoshi, ang lahat ng binding vows at cursed energy at cursed technique ay nakakat away, meaning kapag pumasok ka na sa loob ng domain nitong si Mio Rokujoshi ay mapapalaro ka na lamang ng sumo disregarding everything else including being a sorcerer at mapipilitang lumaban dito kay Mio Rokujoshi ng sumo bilang isang normal na tao lamang. At tulad nga ng nakita natin sa previous chapter, ang tinatarget nitong si Mio Rokujoshi na ipasok sa loob ng kanyang domain ay itong si Maki Zenin. Dito sa chapter na ito ay sinabi niya kay Maki na mag-calm down daw muna siya at makipaglaro sa kanya ng sumo for a while. Nakikita din daw niya na nagte-tense up na ang mga muscle nitong si Maki, kaya naman maglaro na lang daw muna sila ng sumo. Now, napakadaya naman ang domain nitong si Mio Rokujoshi kung basta-basta na lamang niyang mailalatag ang kanyang domain at maipapasok ang kahit na sinong kalaban sa loob, since kapag nga naman naipasok ng kalaban sa loob ay makikipaglaban na lamang sila bilang normal na tao at siguradong makakalamang itong si Mio Rokujoshi dahil isa siyang pro wrestler. Kaya to keep the equilibrium between the sorcerers, nagkaroon ng konting condition upang makapag-conduct o maipasok nitong si Mio Rokujoshi ang isang kalaban sa loob ng kanyang domain. Kailangan nilang both mag-agree na gusto nilang maglaro ng sumo. Kaya muli, inakit niya itong si Maki habang sinasabing don't you want to fight? It's sumo. Then surprisingly ay nag-agree itong si Maki, which only means the conditions have been met at makakapag-execute na completely ng kanyang domain itong si Mio Rokujoshi. Ngayon, dahil nga mayroon nang nag-agree na lumaban sa kanya, tuwang-tuwa ngayon itong si Mio Rokujoshi dahil napakatagal na nga naman niyang naghahanap ng makakalaban sa isang sumo fight. Then makikita natin sa next panel na unti-unti na nga nagbi-build up ang barrier ng domain nitong si Mio Rokujoshi. However, si Kamo no Ritoshi naman ay nagtataka kung bakit bigla na lamang nag-agree itong si Maki na pumasok sa loob ng domain nitong si Mio Rokujoshi. Na sinagot naman ni Maki na masyado daw siyang nag-iisip, hindi siya nakakapag-isip ng maayos kaya bigyan muna siya ng oras nitong si Kamo no Ritoshi na labanan itong si Mio Rokujoshi sa loob upang makapag-relax at magkaroon siya ng peace of mind. Then finally, completely enclosed na ang barrier nitong si Mio Rokujoshi at sa loob ay pumasok na ang dalawa ng kanilang sumo stance.
Habang iniisip na naman nitong si Maki kung ano nga daw ba ang kulang at hindi niya nakikita kung bakit hindi niya ma-meet o maging ka-equal ng kapangyarihan itong si Toji Fushiguro. Then by lifting both their hands from the ground, it only means na nagsimula na ang sumo battle. Agad na tumayo itong si Maki Zenin habang makikita natin sa mukha niyang napaka-fierce na emotion, kaya naman maging itong si Miura Kujushi ay nagulat at hindi siya face head-on. Instead of facing Maki head-on ay umikot itong si Miura Kujushi ng napakabilis papunta sa likuran ni Maki habang ginagrab ang kanyang kamay at tinatapon palayo. Considering na itong si Maki nga ay imbued with heavenly restriction at merong mas napakataas na strength and physical prowess compared kay Miura Kujushi na isang normal na tao lamang, this turn of events only shows and proves na talagang isang napakagaling na sumo wrestler ni Miura Kujushi. Bagamat nakita nating nanalo nga sa showdown o sa first round itong si Miura Kujushi, sinabi pa rin niya kay Maki na kung hinarap daw niya itong si Maki face on, ay siguradong madedevour siya dahil nakita nga niya na sa simula pa lamang ng laban ay may kakaiba na dito kay Maki. Kaya naman it gave him an assumption na maaaring may nanggugulo sa utak na itong si Maki at hindi siya gaano makapag-isip ng maayos kaya hindi siya makapag-concentrate. Kaya tinanong niya si Maki kung ano nga ba ang bagay na yon. Then may kita natin sa next panel ang poker face nitong si Maki habang may sumunod na panels na nag-explain na way back maging sa loob nga ng Jujutsu Tech o sa Jujutsu High ay walang kinikilalang teacher itong si Maki. Since maging itong si Gojo Satoru nga at si Kusakabe ay hindi niya kinoconsider na mga sensei at mas nakikita pa niya bilang mga idiots lamang. It's not as though si Maki ay punong-puno ng pride to the point na wala siyang nare-recognize maging ang kanyang mga instructors. It's just that ayaw mag-rely nitong si Maki sa kahit na sino upang maging mas malakas. Kaya naman, since the start ay lahat ng ginagawa nitong si Maki ay all by herself lamang, maging ang kanyang mga training at ang mga advices. Just as Maki was about to speak, biglang sumabat itong si Mio habang sinasabing alam na daw niyang dahilan. Hindi daw maintindihan nitong si Maki kung ano ang sinabi ng samurai na si Daido kaya naguguluhan ngayon ang kanyang isip. Now it seems na parang ginagamit ngayon itong si Miura Kujushi ang idea na i-instruct itong si Maki Zenin habang naglalaro ng sumo for a win-win situation. Habang na-achieve nitong si Maki ang enlightenment at habang si Miura Kujushi naman ay nag-e-enjoy dahil nakakapaglaro siya ng sumo. Then there goes Gege Akutami naman sa double spread page na to na punong-puno ng napakadaming movement, gestures or technique na nagre-resemble ng mga galaw sa sumo wrestle. It seems na habang naglalaban nga itong si Miura Kujushi at si Maki Zenin ay nag-uusap sila. Nagkakaroon sila ng napaka-significant na interaction na magbibigay ng napakataas na growth kay Maki Zenin for sure. Sa panels na ito ay nasabi nitong si Miura Kujushi na pinapabayaan daw nitong si Maki na ma-held captive ang kanyang utak ng kanyang thoughts at ng kanyang emosyon kaya siya naguguluhan. Sinabi niya na tulad ng paglalaban ng dalawang nilalang sa loob ng dojo o ng sumo wrestler ring, sinabi niya na habang nagkakaroon ng interaction sa loob nitong sumo wrestling fight, ang dalawang sumo wrestlers ay nagkakaroon sila ng interaction na tinatawag nilang communication. Ngayon, ang mga taong ito na pumapasok sa loob ng ring ng sumo wrestling fight ay nanggaling din sa labas ng ring. Kung gusto daw ng isang nilalang na maintindihan ang kalaban niya na nasa loob ng ring ay kailangan din niyang lumabas sa loob ng ring upang maintindihan niya ang individual na kanyang gustong intindihin. Then from the moment daw na nanggaling sa labas habang umintindi at bumalik sa loob ng ring ang isang tao ay magkakaroon na siya ng panibagong kaalaman at ang isang napakapanibagong aura ay magfo-flow sa kanyang katawan. Idinescribe nitong si Miura Kujushi ang feeling na ito na para bang naaamoy mo na ang liwanag at nakikita mo na ang hangin. Sinabi ni Miura Kujushi na kapag narating niya na ang certain point na ito ay hindi na siya magkakaroon ng pake kung sino ba ang nasa harapan niya, kung sino ang kalaban niya, kung mananalo ba siya o kung matatalo. Yun daw ang gustong ipinpoint ng samurai kanina na si Daido. Now alam kong medyo naguluhan kayo sa napaka-hard panels na mga yon. Medyo napakalalim at napaka-metaphorical ng mga sinabi ni Miura Kujushi. Subalit, upang mas maintindihan nyo, gagawin natin tong mas simple. Take it as though sinasabi niyang kailangan makita natin ang source o kung ano ang pagkatao ng kalaban natin upang mas lalo nating maintindihan ang sitwasyon.
at upang magkaroon tayo ng mas specific, mas accurate na grasp sa kung ano ang dapat nating gawin upang manalo at magkaroon ng upper hand sa isang laban. Or simply said, ito ay ang freedom o ang kalayaan. While showing this very beautiful panel na kung saan ay nagre-ready na nga itong si Maki na sundin kung ano ang pinapayo nitong si Miura Kujushi habang nagre-ready na ibagsak ang kanyang isang paa upang pumasok na naman ng stance ng sumo para sa kanilang final showdown. Matapos daw ma-attain ang freedom, all that's left ay ang i-experience na ang mga susunod na mangyayari at i-enjoy na lamang. So come on, let's play sumo, ang sabi ni Miura Kujushi. Then for the very last panel na double spread page na naman, makikita natin na itong si Kamo no Ritoshi, si Daido Hagane at maging ang cursed spirit na Naoya ay biglang nagulat na para bang may naramdaman silang isang napaka-threatening na feeling or aura habang sila ay nakatingin ngayon kay Maki na nakangiti as if though wala siyang kalaban na para bang ine-enjoy na lamang niya kung ano ang nangyayari ngayon sa Sakurajima Colony. It only means na ngayong nakalabas na si Maki at si Miura Kujushi sa loob ng domain ay tinalo nitong si Maki si Miura Kujushi sa kanyang final showdown. Habang sinasabi naman nitong si Miura Kujushi na I feel amazing as though nararamdaman itong si Miura Kujushi na nakuha na nga ni Maki ang kanyang enlightenment and he just felt proud na ang Maki na ito ngayon ay naging napakalakas ng dahil sa kanyang advices at ng dahil sa kanyang pag-explain. Napakaangas na ngayon ng datingan nitong si Maki na para bang kaaura na nga niya si Toji Fushiguro ng dahil sa enlightenment na ito. It is the very first time na nakita natin itong si Maki Zeni na ngumiti ng genuine, hindi tulad ng mga pagngiti na smirk lamang kundi isang napakalaking ngiti na para bang confident na siya ngayon na kaya niyang tapatan ang mga players na nasa loob ng Sakurajima Colony. Some say na napakabilis daw ng pangyayari na nagkaroon ng napakalaking power up itong si Maki Zeni nang dahil lamang sa isang showdown ng sumo battle at konting chit chat. However, I don't think so since alam naman nating may heavenly restriction nga itong si Maki at maaring it has always been in her na and masyado lang clouded ang kanyang thoughts at mindset na dahilan kung bakit hindi niya mai-exert ang kanyang full capacity at strength nang dahil na nga sa masyado siyang nagigipit ng kanyang thoughts at ng kanyang nararamdaman. Ngayong nakuha niya na ang enlightenment or freedom nga na tinutukoy nitong si Miura Kujushi, does it mean na kaya niya nang tapatan itong si cursed spirit na Naoya? And men, tingnan nyo na lang kung gaano talaga ka-confident si Maki sa panel na ito. Talagang mararamdaman nyo ang napaka-genuine na aura na para bang si Toji Fushiguro na talaga ang datingan niya. Ngayong na-reach na ni Maki ang kanyang enlightenment, maaari bang mai-equal na nitong si Maki ang kanyang strength compared kay Toji Fushiguro? Maaari bang maging kasing lakas niya ng gumamit ng sword o ng my sword specifically itong si Daido Hagane? O maaari bang mai-exceed niya pa pareho ang dalawang karakter na nabanggit natin? Alam kong medyo nabitin kayo para sa chapter na ito since walang gaanong magandang laban kundi ang naging enlightenment lamang ni Maki at ang instructions or ang pagtuturo nitong si Miura Kujushi kay Maki upang ma-reach niya ang freedom. However, siguradong sa next release ng Jujutsu Kaisen or sa Jujutsu Kaisen Chapter 197 ay magpapatuloy na ang napakatinding laban sa gitna ng apat na karakter na ito. Or rather 5, however I don't think nalalaban pa itong si Miura Kujushi dahil ang alam nga lang naman niya ay ang sumo. Maaring sa next chapter ay ma-push na naman itong si Maki, ni Kamo no Ritoshi at ni Daido Hagane si Naoya into a certain point na mapipilitan siyang mag-evolve na naman papunta na nga sa kanyang butterfly form. Since natatandaan natin way back sa previous chapters na nasabi nating pupa form pa rin itong si Naoya kahit na hirap na ngayon ang mga characters na tapatan siya. It's only an advantage for all of us readers dahil mas magkakaroon tayo ng mas magandang laban para sa mga next chapter releases. Ngayon, kung nagugustuhan mo ang chapter reviews natin para sa Jujutsu Kaisen, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng new chapter release reviews at para palagi kang updated sa current timeline ng Jujutsu Kaisen. I guess that's all of it na para sa chapter 196 ng Jujutsu Kaisen. I hope you had a great day and I hope you enjoyed this video. Muli, ito si Updated Weeb.
I'll see you on the next one.